Magandang araw sa inyong lahat, Miss A. Tawagin mo na lang akong J. Isa akong seaman, pero sa ngayon ay nasa Pilipinas ako dahil tapos na ang huli kong kontrata sa barko. Hindi ito yung usual na maririnig sa channel mo, kasi ang gusto ko talaga ay sulatan ng asawa ko. Baka sakaling mapakinggan niya. Sana ay mapagbigyan mo ako na maiere ito. I am very frustrated right now. Kahit habang sinusulat ko ito, ay sumasakit ang dibdib ko dahil sa sobrang sama ng loob ko sa misis ko. Sad to say, binlock na niya ako sa lahat ng social media accounts niya. Kaya hindi ko masabi ang gusto kong sabihin sa kanya. Hindi rin ako makalapit sa kanya dahil hindi ko na alam kung saan siya ngayon nakatira. But I hope that my letter will find her. Sa ganitong paraan man lang ay malaman niya kung gaano kasakit ang ginawa niya sa akin. To M, my wife. Yes, asawa pa rin kita dahil nasa proseso pa lang ang annulment na final mo. Sana lang, kung nasaan ka man, ay naiisip mo ang mga nagawa mo sa akin, sa pamilya natin. Hindi mo alam ang tiniis ko sa tuwing nasa barko ako para lang mabigyan kayo ng magandang buhay ng mga bata. Marami akong naririnig, pero binaliwala ko lahat. Mas pinili kong paniwalaan ka dahil mahal kita. Dahil ayokong masira ang pamilya natin. Nararamdaman ko na ang paglayo mo sa akin. Pag-uwi ko pa lang ilang buwan na ang nakakaraan. Pero hindi ko pa rin pinansin. May tiwala ako sa iyo, M. Isa pa, may pangako tayo sa harap ng Diyos na hanggang wakas ay tayo lang dalawa. Pero ako na lang pala ang humahawak sa pangako na iyon. Hindi ko pa rin alam kung paano mo nagawa ang lahat ng ito sa akin, M. Ano pa ba ang kulang? Lahat naman ay ginawa ko. Oo, wala ako sa tabi mo 24/7 dahil nagtatrabaho ako sa gitna ng dagat. Pero para sa akin nang ba iyon? Para yun sa pamilya natin, di ba? Lahat ng sahod ko ay pinadadala ko sa iyo. Ang sabi mo ay nag-iipon ka. Pero bakit pag-uwi ko ay wala akong pera? Bakit hindi ko man lang ma-enjoy ang pinaghirapan ko? Nasaan ang mga ipinapadala ko? Nasaan ang sinasabi mong ipon natin? Mabuti pa ang mga negosyo mo. Kumikita lahat. Kaya ganoon na lang siguro kung itapon mo ako, ano? Kasi hindi mo na ako kailangan. Kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Pero noong walang-wala ka, ako ang narito para sa'yo. Ako ang sandalan mo. Ako ang sumasalo sa lahat kahit sa gastos pa ng pamilya mo. Nang kailangan kong magpa-check up dahil sa masamang pakiramdam, hindi ka man lang nag-alala sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala sa panlalamig mo. Hindi yon ang inaasahan ko sa pagbabalik ko. Para bang nawalan ka na ng pakialam sa akin. Ang sakit-sakit lang dahil akala ko may asawa pa rin ako. Pero mukhang nag-iba ka na. Ayaw kong maniwala. Pero habang tumatagal ako sa bahay natin, nakikita ko ang pagbabago mo. Sa ilang taon nating kasal, hindi ko inakala na darating tayo sa punto na ganito. Iyon pala ay totoo ang sinasabi ng lahat. May iba ka na raw, lalaki. Paano mo nagawa yun, M? Kahit hindi na lang para sa akin, kahit para sa mga bata na lang sana. Paano natin ipapaliwanag sa kanila ang nangyayari sa pagsasama natin?
5 taon lang ang panganay natin at mahigit 1 taon ang bunso. Bakit tayo nagkaganito, Em? Nagkulang ba ako? Hindi ko rin naman kayo tinitipid ng mga anak natin. Palagi kong sinasabi sa'yo na gamitin nyo ang padala ko para mabili nyo ang gusto nyo. O baka naman sumobra ako ng pag-ibigay sa'yo, kaya ang lakas ng loob mong manlalaki. At kung talagang may konsensya ka pa, hindi mo na sana tinatago ang mga bata sa akin. Anak ko sila at hindi ko sila kukunin sa'yo. Dahil alam kong magtatrabaho pa ako sa barko. Kung ayaw mo na sa akin, ay wala naman akong magagawa, Em. Sobrang sakit pero wala akong magagawa. Kundi tanggapin na hanggang dito na lamang tayo. Ang akin lang, huwag mong idamay ang mga bata. Mahal na mahal ko sila. Kinuha mo na nga ang lahat sa akin. Pati ba naman ang karapatan ko sa mga anak natin? Aalisin mo rin? Saka bakit parang ako pa ang may kasalanan sa'yo para itago mo sa akin ang mga anak ko? Ang huling pagkakaalam ko ay ikaw ang may ibang lalaki kahit kasal pa tayo. Hindi ka nga nahihiya eh. Sinasama mo pa ang lalaki mo sa restaurant mo. Nakikita ng mga staff mo yun. Nakikita rin ng mga pamilya at mga kaibigan natin. Gaano kasakit yun sa akin? Sobrang sakit, Em. Parang proud na proud ka pang ipakita sa lahat ang kataksilan mo. Nanliliit ako sa sarili ko sa tuwing sasabihin sa akin ng mga kakilala natin na may kasama kang lalaki. At yung puhunan sa restaurant mo ay mula sa akin. Pero bakit ako ang hindi makapunta ngayon doon? Dahil ayaw mo. Pero ang kabit mo ay malaya mong dinadala doon. At nag-file ka pa ng restraining order para hindi ako makalapit sa'yo. Hindi ka ba talaga nahihiya? Ako na nga ang naagrabyado. Ako pa ngayon ang parang may kasalanan. Pinagsisisihan kong pinagkatiwalaan kita sa lahat, Em. Pagbalik ko mula sa barko nitong huli, ay halos ako na ang nag-asikaso sa mga bata. Okay lang yun sa akin dahil gusto ko yun. Doon lang ako makababawi sa lahat ng panahon na hindi ko sila kasama. Ang inaasahan ko nga ay ako ang ipaprioritize mo pagbalik ko. Excited pa naman ako dahil magkakaroon tayo ng oras sa isa't isa. Pero hindi nangyari iyon. Aalis ka ng sobrang aga. Ang rason mo, kailangan mong puntahan ang mga negosyo mo. Walang problema sa akin. Masaya pa nga ako na responsable kang tao. Akala ko ay nagpapakasipag ka dahil wala pa akong trabaho sa ngayon. Pero iyon pala, hindi lang mga negosyo ang inaasikaso mo, kundi pati ang kabit mo. Sana all ay nadadalhan ng pagkain habang nasa trabaho, ano? Balita ko ay mas bata pa siya sa'yo kaya asikasong-asikaso mo. Iyon lang ba ang dahilan kung bakit ipinagpalit mo ako sa kanya? Dahil mas bata siya? Dahil ba nagsawa ka na sa akin at palagi akong wala kaya humanap ka ng mas bata na maibibigay ang pangangailangan mo habang wala ako? Ganoon ka ba talaga kasabik sa lalaki kaya pinagpalit mo ako sa iba? Em, minahal mo ba talaga ako? Paulit-ulit ko yang tinatanong sa isip ko. Siguro nga ay hindi. Dahil kung minahal mo ako, hindi mo magagawa sa akin ang lahat ng ito. Pero sana man lang ay minahal mo ang pamilya natin. Sana man lang ay inisip mo ang mga bata. Sana man lang ay inisip mo ang kapakanan nila.
Hindi ko deserve ang lahat ng ginawa mo sa akin. Pero mas hindi nila deserve ang magkaroon ng broken family. Naawa ako sa mga anak natin. Iyon ang mas nagpapadurog sa puso ko. Kaya kong tiisin na ayaw mo na sa akin. Pero hindi ko kayang tiisin na makita silang wala ng buong pamilya. Winasak mo na. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko at ng paghihirap ko sa dagat, annulment papers ang ibibigay mo sa akin. Baka ang ipinagmamalaki mong ginastos mo pa rito ay ang perang pinaghirapan ko sa trabaho. Hindi ka na nahiya. Nagbabanat ako ng buto sa gitna ng karagatan para magkaroon tayong ng magandang buhay. Tapos ay gagamitin mo lang iyon para wasakin ang pamilya natin? Anong klase kang asawa at ina, Em? Nasaan ang puso mo? Hindi ka ba kinikilabutan sa mga pinaggagawa mo? Ipinaglaban kita eh. Ipinagtanggol kita sa lahat. Sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. Ang sabi ko, hindi mo magagawa sa akin ang lahat ng sinasabi nila. Ang sabi ko, kilala kita. Matino kang asawa. Pero mali pala ako. Akala ko lang pala ay kilala na kita. Ibang-iba ka na sa babaeng nakilala ko 8 years ago. Ibang-iba ka na sa babaeng pinakasalan ko 6 years ago. Ganoon mo na lang itinapon ang lahat na parang hindi tayo kasal. Parang wala tayong mga anak. Sinungaling ako kung sasabihin kong hindi na kita mahal. Dahil hindi naman ako katulad mo. Nanatili akong tapat sa iyo sa kabila ng maraming tukso sa barko. Umiiwas ako sa tukso dahil ayaw kong masaktan ka. Ayaw kong masira ang pamilya natin. Tapos ikaw ano? Nagpatukso ka dahil wala ako? Wala naman akong pagkukulang, hindi ba? I was a good provider. Kapag may oras ako, ibinibigay ko iyon sa inyo ng mga bata. Kahit kailan ay hindi ako nagloko mula nang makilala kita. I helped you and your family. Kapag may problema ang mga magulang mo, tumutulong ako. Kapag hindi kumikita ang tindahan nila o kapag may sakit ang mga pamangkin mo, kahit wala akong obligasyon sa kanila, tumutulong ako. Sa tuwing masasangkot sa gulo ang bunso ninyong kapatid, ako ang gumagastos para makapagpiyansa siya sa kulungan. Diyos ko, Em, kulang pa pala ang lahat ng iyon para maging tapat ka sa akin. Okay pa nga siguro sa akin na hindi mo ko mahal, basta manatili ka lang tapat. Matatanggap ko pa iyon. Pero ang gaguhin ako ng ganito at limasin ang lahat ng inipon ko para wala akong magawa sa hiwalayang gusto mo, sobra naman, Em. Tao ka pa ba? May nararamdaman ka pa ba? Sobrang sakit ng ginawa mo. Kung bakit kasi hindi ako nakinig noon sa mga magulang ko. Ayaw nila sa'yo, pero ipinaglaban kita. Hinamak ko ang lahat para sa'yo. Pinakasalan kita kahit ayaw pumayag ng mga magulang ko. Siguro ay iniisip mo ngayon na ginagawa ko to para kumuha ng simpatsya ng iba. Hindi. Sa totoo lang, ayoko nang may makaalam pa kung paano mo ko ginago dahil nakakadurog ng pagkalalaki. Nakakahiya. Ginagawa ko to para makarating sa'yo ang damdamin ko. Paano kita kakausapin kung binlock mo ako sa lahat ng social media accounts mo? Nagpalit ka pa ng number. Pinagbabawalan mo ako makapasok sa restaurant, sa laundry shop at sa coffee shop mo. Nakakahiya naman sa'yo.
Siguro naman ay may ambag ako sa mga negosyo na yan, di ba? Imposible namang ang kabit mo ang nagbigay sa'yo ng pampuhunan dahil ang balita ko nga ay ngayong taon lang siya nagsimulang magtrabaho bilang sales agent ng kotse na malapit sa restaurant mo. Balita ko rin ay kung ano-ano ang binibigay mo sa pamilya niya. Bakit? Para saan? Para konsentihin kayong dalawa sa kababuyan nyo? Wala na talaga akong masabi sa kakapalan ng mukha niyong dalawa. Marami ang nagsasabi sa akin na sampahan ka ng kaso. Bakit nga naman hindi? Baka sa ganoong paraan ay hindi ko kailangang magmakaawa at magbukang tanga para makita ang mga bata. Kung akala mo ay ganoon lang kadali na hayaan kitang gawin ang mga bagay na gusto mo dahil wala akong pera ngayon, ay nagkakamali ka. Ginago mo na ako eh. Aalisan mo pa ako ng karapatang makita ang mga bata. Tingnan na lang natin kung sino ang magwawagi sa huli. Na-realize ko rin na kahit magpakamartir pa ako at sabihin sa iyong handa akong tanggapin ka alang-alang sa pamilya natin, ay wala ring mangyayari dahil ayaw mo na. Hindi ka na babalik kahit lumuha pa ako ng dugo. Isa pa ay mapera ka na, kaya malakas na rin ang loob mo. Pera na sa dugo't pawis ko rin naman nagsimula. Kung ito man ang wakas ng istorya natin, ay tanggap ko na. Hindi ko na uubusin ang oras ko sa pag-iyak at sa pagtatanong kung bakit. Hindi naman iyon makakatulong sa akin. Kailangan kong bumangon ngayon, hindi nang para sa akin, kundi para sa mga bata. Kung ayaw mong makita ko sila, ipaglalaban ko na lang siguro ang karapatan ko bilang ama nila. After all, hindi naman ako ang nagloko. Ang gusto ko sana ay ayusin ang setup natin pagdating sa mga bata. Hindi naman ikaw ang gusto kong makita, kundi sila. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin, bakit kita gugustuhing makita? Ang mga bata lang ang dahilan kung bakit ako naghahabol sa'yo. Ibigay mo sa akin ang mga bata at hindi na kita guguluhin habang buhay, kahit sinira mo pa ang buhay ko. Ayoko rin naman silang ilayo sa'yo dahil alam kong sila rin ang mahihirapan at maaapektuhan. Pero sa ginagawa mo ngayon, para wala na akong choice. Sana ay makarating sa'yo ang open letter na ito. Sana, sa pamamagitan nito, ay kausapin mo ako ng maayos. Sino ba ang gustong pagpiestahan sa social media? Actually, ikaw ang nagsimula. Ikaw pa ang may ganang mag-rant at magpakita ng annulment papers na ginastosan mo ng malaki. Pera mo ba ang ginastos mo riyan? I don't think so. Kahit na ano pa ang sabihin mo, may ambag pa rin ako sa kung ano man ang mayroon ka ngayon. Hindi mo naman makukuha ang lahat ng meron ka ngayon, kundi dahil sa akin. Kung may konsensya ka nga, ay hindi mo lilimasin ang ipon ko para lang ipangtustos sa lalaki mo. Hindi mo gagastusin ang perang inipon ko para gamitin sa annulment natin. But I guess, nagbago ka na talaga. Hinding-hindi na babalik ang asawa na minahal ko ng sobra-sobra at pinagkatiwalaan. Tanggap ko na yun. Pero sana, kaysa nagpo-post ka sa social media ng paninira sa akin, ay kausapin mo na lang ako ng personal. Magpo-post ka, nakablock naman ako at buo kong pamilya. Paano ako makakasagot sa'yo? Kung hindi pa dahil sa mga kaibigan kong concern, ay hindi ko malalaman kung ano ang mga paninirang ginagawa mo sa akin. Ako pa talaga ang may kasalanan ngayon? Ikaw pa ang biktima, Em? Seryoso ka ba talaga, ha?
Hindi ko alam kung maiinis ako o matatawa. Ako ang iniputan mo sa ulo tapos ikaw ang biktima. Walang natitira sa perang ipinapadala ko? Totoo? Paano nangyari yon? Wala kang naiiwan sa akin dahil sa'yo ko lahat ibinibigay dahil ang inaasahan ko ay nag-iipon ka para sa pagbalik ko. Ang inaasahan ko ay may pera akong magagastos habang naghihintay na mapatawag ulit sa trabaho. Pero ano? Ipinambayad mo sa annulment. Nakakatawa ka na lang talaga. Pabiktim ka, binabaligtad mo ang lahat. Kung hindi ka na talaga nahihiya sa mga pamilya natin, sa akin, sa mga kaibigan natin at sa sarili mo, sana ay mahiya ka man lang sa mga anak natin. Ito ba talaga ang buhay na ibibigay mo sa kanila? Kung kating-kati ka nang magpakasal dyan sa lalaki mong nakaasa lang din sa'yo, tigilan mo na rin ang paninira sa akin at sa pamilya ko. Parang ikaw ang inapi. Nakakahiya naman sa'yo. Hindi ko naman isinasara ang pinto ko sa maayos na usapan. May kahihiyan pa kasi ako. Pero ikaw, parang kasing kapal na ng goma ang mukha mo. Akala mo rin ba hindi ko alam na tumatakas ka pa sa gabi para makipagkita sa kabit mo at mag-check-in sa motel? Take note, wala kang pakialam kahit may makakita sa inyo. Ganyan ka na kagarapal, M. Hindi ito puro akusasyon dahil may mga ebidensya ako. Kahit tanggalin mo pa ang dashcam ng sasakyan natin, may ebidensya pa rin ako ng mga pagkikita nyo. Kung ayaw mo ng maayos na usapan, fine. Sa korte tayo mag-usap. Hindi ko na para isipin pa ang kapakanan mo. Sa akin nga'y wala kang pakialam. I'm done with you, M. Tapos na ako sa delusyon kong maaayos pa natin ito. Hindi na natin mabubuo ang pagsasama natin dahil napakalaki na ng lamat. Hindi na to kaya ng glue. Tama si na mama. Tanga na lang ako kung tatanggapin pa kita sa buhay ko. Sabihin mo nang nananakot ako. Pero kung ipagpapatuloy mo ang pagmamatigas na ipakita sa akin ng mga bata, sa korte na lang tayo magkita. Hindi ako aalis ng bansa nang hindi kita na ipakukulong. Kayo ng kabit mo. Siguro nga, walang-wala ako ngayon. Paano magkakaroon kung sinimot ng lahat ang ipon ko? Pero makakabawi rin ako. Babalik ako sa trabaho at masusustentuhan ko ang mga bata. Makakabangon din ako. Hindi ako papayag na habang buhay akong ganito. Alam kong ikakaligaya mo kung makikita mo akong lugmok at naghihirap. Baka nga kahit ngayon ay pinagtatawanan mo ako dahil nising ko ay wala akong maiabot sa mga bata. But I'm telling you, ngayon lang ito. Alam ko rin namang hindi mo ibabalik sa akin ang mga perang pinaghirapan ko. Kaya hindi ko na yan hahabulin pa sa'yo. Pero sana hindi mo tipirin ang mga anak natin. At sana sabihin mo naman sa kanila na may ambag din ako sa buhay nila at nagsosustento ako. Dahil totoo naman na may pera ako sa'yo. Kahit magkwentahan pa tayo, may mga resibo ako. Pero hindi ko gagawin yan. Basta ang sakin lang, ibigay mo ang pangangailangan ng mga bata. Kung hindi ka man ako konsensya, sana ay masaya ka na lang sa lahat ng ginawa mo. Sana nga ay worth it ang masira ang pamilya natin para sa kaligayahan mo. Napaka makasarili mo, M. Inuna mo pa ang kaligayahan mo bago intindihin ang pamilya natin. Alam kong makakarating sa iyo ang sulat na to. At kapag nangyari yon, sana ay nakapag-isip ka na. Dahil hindi ako nananakot lang. Ipaglalaban ko ang karapatan ko sa mga bata.
Sobra-sobra na tong ginagawa mo. Ang simple lang naman ang gusto ko. Pag-usapan natin kung paano tayo magko-co-parent sa mga bata. Hindi mo pa ako mapagbigyan. Ikaw pa talaga ang galit. Nakakahiya naman talaga sa'yo. Ikaw pa ang may ganang magalit. Ikaw na nga itong sumira sa pagsasama natin. Para sa lalaking ipinalit mo sa akin, good luck na lang. Kung kaya mong ibasura ang halos 1 dekada nating pagsasama para sa kanya, alam kong kayang-kaya mo ring gawing iyon sa kanya sa oras na hindi ka na masaya. Sana lang ay mahalin ka pa rin niya kapag nagkita-kita na tayo sa korte. Let me know kung gusto mong pag-usapan to sa mas diplomasyang paraan. At sana lang ay wag mong pabayaan ang mga bata habang hindi ko pa sila nakakasama. Kapag may nangyari sa kanila, hindi kita mapapatawad. Wala rin akong pakailam kahit may mga nagsasabi sa akin kailangan kong ipa-DNA test ang bunso natin. Anak ko siya. Minahal ko siya at patuloy na mamahalin. Akin man siya o hindi biologically. Sa birth certificate niya, ako ang tatay niya. Iyon lang. Sana ay matauhan ka na sa paglalayo sa akin sa mga bata dahil hindi kita titigilan, Em. Kung gusto mong maging masaya, kausapin mo ako ng maayos dahil willing naman akong makipagkompromiso sa'yo. Maswerte ka pa dahil kaya ko pang magkontrol ng galit ko. Pero wag mo sana akong sagarin. Mga anak ko lang ang kailangan ko, Em. Kapag hindi mo ako pinagbigyan, hindi ko na alam kung makokontrol ko pa ang galit ko sa iyo sa susunod. Hindi ko na pahahabain ito. Tawagan mo ako kapag may nakapagsabi sa iyong may sulat akong ginawa para sa iyo. Alam kong makakarating ito sa iyo. Alam mo rin kung saan ako pupuntahan kung sakaling gusto mo akong harapin. Seaman J.